Eto mga kapatid, mula sa Net25 Mata ng Agila, pag-usapan natin 'to. Etong, mainit na usapan ngayon 'to mga tol, do'n sa isang, mayor o sa mayor ng Bamban, Tarlac mga kapatid 'no. Sa likod ng katauhan ni Mayor Alice Guo, Mata ng Agila, kilalanin natin siya mga tol at ano ang mga nalaman at natuklasan tungkol sa kanya. Bilang isang Pilipino dapat mga tol alam din natin yung mga ganitong mga bagay 'no, kasi baka hindi lang siya mag-isa. Marami pang iba sa ibang lalawigan naman mga tol. Alamin natin yan mga kapatid Pero bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa Net25 at dito na rin po sa ating YouTube channel kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary. Pinag-uusapan po natin yung mga kaganapan sa loob at labas po ng ating bansa. Pero particular, lagi nating pinag-uusapan yung mga kaganapan dito sa ating West Philippine Sea na kung saan ay ito'y patuloy na kinukubkob at kinakamkam ng China. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin 'to mga tol. Lumulutang sa headlines ngayon ang pangalan ni Mayor Alice Lealgo dahil sa questionable din ng testimonya ukol sa pagkasangkot niya sa mga nasawatang kuta di umano ng crypto at love scams at posible pang human trafficking rings na nakatago sa isang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO compound na nasa likod mismo ng isang gusali sa munisipyo ng Bamban, Tarlac. Siya talaga mapuputukan doon. Mayor siya doon eh. Natin ang mga detalye ng mga hindi magkakatugmang testimonyang inihain ni Alice Go upang malaman natin kung makatwiran ba ang mga akusasyon laban sa kanya o kung may mas malaking issue pa sa ilalim nito na dapat hukayin. Sa halos 4 na oras na itinagal ng Senate hearing ay marami pa ring hindi sigurado sa kung sino ba talaga si Alice Go dahil sa husay niyang lumihis sa tanong o mag-misdirect ng pagdinig. Sa simpleng internet search ay mahirap nang makita agad ang impormasyon tungkol sa punong alkalde ng Bamban. Halos wala rin itong record ng dating pagkaluklok sa serbisyo publiko, mapalebel man ng sangguniang kabataan o pagkakonsehal. Hindi kasi natuklasan nga mga kapatid na bagong botante lang siya noong 2021. Imagine mo bagong botante. Hindi siya registered voter, hindi rin siya transferee. Yung tipong matagal na siyang bumoboto sa ibang lugar, lumipat lang siya rito sa Bamban. Hindi. Bagong botante siya as in, wala siya talagang kahit na anong record. Tapos imagine mo biglang naging mayor. Ayos 'di ba? Hindi naging SK, hindi naging konsehal, hindi kahit nga na barangay kagawad, hindi eh. Tila lumabas lang ang kanyang pangalan noong siya ipakilala ni dating Bamban Mayor John Feliciano bilang malapit niyang kaibigan sa inaugurasyon ng isang government-owned poultry dressing plant sa Bamban. Isang taon bago ang eleksyon ay inendorso rin ni Feliciano si Go bilang kanyang successor. Kahit ang kanyang social media records ay makikitang ginawa lamang noong taong siya'y nahalal bilang alkalde ng Bamban. Aba talaga mysterious girl, no? Pati lahat ng social media na bagong-bago lang din after niya maging mayor, saka lang siguro nagkaroon ng YouTube, Facebook, Twitter, Instagram o kahit ano pang mga social media ano na yan, no? Records ay makikitang ginawa lamang noong taong siya'y nahalal bilang alkalde ng Bamban. Ang kanyang YouTube account ay sinimula noong January 28, 2022 na sinundan naman ang kanyang Instagram page noong April 20 ng kaparehong taon. 2022 lang. 2021 siya naging registered voter. 2022 naging mayor na agad siya mga tol. Nairehistro ang kanyang kapanganakan noong 2003 lamang nung siya ay 17 taong gulang na. Ibig sabihin ay pinanganak siya noong 1986 na kung susumahin siya ay 38 taong gulang na ngayon. Tapos yung registry ng pagkapanganak niya 2003 lang. Tanim no? Ng inyong mga magulang? Yung father ko po retired na po. And yung nanay ninyo? Hindi ko po nakasama po yung nanay ko pong lumaki po. Noon, ano po yung trabaho ng inyong ama? Negosyante po, Your Honor. Negosyante sa hog racing din or sa POGO or sa iba pa? Hog racing po. Hindi po kami involved in any POGO operation po, Your Honor. Oh. Hindi niya daw kasama lumaki nanay niya. Okay, so ibig sabihin malayo siya sa nanay niya, no? Kasi hindi niya kasama lumaki, so sa tatay lang talaga siya.
involved in any POGO operation po, Your Honor. Base sa kanyang mga tugon sa komite ukol sa kanyang mga magulang, banggit ni Alice Go na anak siya na isang retiradong magbababoy na pinangalanan ng una bilang si Angelito Guo na ang tunay na pangalan ay Jian Zhong Guo. Samantala, hindi naman daw siya naging malapit sa kanyang ina. Ngunit makikita natin sa isang post sa page ng Municipality of Banban na binati pa nitong ina na nagdiwang ng kanyang kaarawan kamakailan lang. Happiest birthday, mother of Mayor Alice Leal Go. Oh. Nakapagtataka rin ang nasabing post dahil inalis ito sa website matapos ang committee hearing noong May 8. Alam na, nag-aalis na ng ebidensya. Isa pang nakapagtataka ang salaysay niyang siya ay nag-iisang anak, gayong ayon sa kanyang birth certificate ay may dalawa siyang kapatid. Nang tanungin naman siya ng komite tungkol dito ay inamin naman niyang may mga half-sibling siya, mga inconsistencies na nagpapahina sa testimonya ng isang politiko, lalong-lalo na at siya'y nasa sangkot sa isa sa mga pinakamalalaking issue ngayon. Hindi ka nag-iisang anak kasi may mga half-siblings ka. Isa ring mainit na usapin ang kanyang edukasyon kung saan ni high school diploma ay hindi ito nakapaglitaw. Anya siya raw kasi ay homeschooled. Ngunit nung tanungin pa ukol sa kanyang edukasyon ay hindi man lamang niya maalala kung saang institusyon galing ang kanyang programa. Ayon sa kanyang testimonya ay nanatili sa industriya ng babuyan ng kanyang pamilya. Taliwas naman ito sa ipinakitang dokumento ng Senate Inquiry Panel na nagpapatunay na nagparehistro sila ng isang burdahan o embroidery business sa Valenzuela ng taong 2010. Ayon kay Go ay hindi raw niya alam ang mga detalye tungkol sa naturang kumpanya dahil isang taon lang daw siyang nanirahan sa Valenzuela at bata pa siya noon. 25 Ngunit kung na. 17 taong gulang na siya noong 2003, ang ibig sabihin niya nasa edad 24 o 25 na siya ng mga panahong yon. Ayon din sa batas ay hindi pa maaaring maging incorporator ang isang menor de edad sa kahit ano pa mang kumpanya. Ngunit nakapangalan si Alice bilang isa sa mga incorporators ng kumpanyang nabanggit. Kasi hindi na siya menor de edad nun. 24 to 25 years old na siya nun. Tapos hindi niya daw alam kasi bata pa siya nun. Kasama ang mga pangalang Siemen Lielgo, Sheila Lielgo at ang kanyang ama na si Jian Zhong Guo. Magkakaapelido. Nang tanungin naman siya patungkol sa pagkatao ni na Siemen Lielgo at Sheila Lielgo, hindi raw niya sila kilala kahit pare-pareho ang nakasaad na tirahan sa Articles of Incorporation nito. At Aba, malaki bahay nito. Pero mo, sa sobrang laki ng bahay, makakasama niya sa iisang address, hindi niya kilala. My goodness. tanungin naman siya patungkol sa pagkatao ni na Siemen Lielgo at Sheila Lielgo, hindi raw niya sila kilala kahit pare-pareho ang nakasaad na tirahan sa Articles of Incorporation nito at magkakaapelido. Magkakaapelido na nga sila, pare-pareho pa sila ng address. Pero hindi niya daw kilala yung mga yon. My goodness, talagang maraming mga misteryosong bagay dito talaga kay Mayor. Na eto nga no, ngayon lang natin natuklasan. At tinulungan kasi daw siya ng dating administrasyon. Diba? Kung hindi ho kayo yung applicant, dapat tumayo ho isa dyan na sabi hindi ho siya yung applicant. Diba? Anyways, yan po yung formal records. We'll move to another topic na gusto kong itanong. Nasabi niyo ho kanina na parte kayo ng Baofu. Opo, Your Honor. When you say parte, may-ari ho kayo ng Baofu? Your Honor, ang sa akin lang po is the property lang po. But in the articles of incorporation, part ho kayo ng incorporators. Your Honor, opo. Tama. Opo. Ilang percent po? This is prior to your divestment. Opo, this is opo. So gaano kalaki po ang ownership niyo sa Baofu? Your Honor, yung property po, 50% po na sa akin po. Anong ownership niyo sa Baofu? Yun ang simple question. Ownership po. Oo. Ako po yung president po. You're the president kayo ng Baofu, pero Opo, yung ownership niyo sa Baofu, ilan ang pagmay-ari niyo sa Baofu? Your Honor, nag-umpisa po, explain ko lang po.
50% daw sabi. Sa usapin naman ng Baofu Corporation, ang tanungin si Alice Go kung pagmamayari ba nito o pagmamayari ba ito ng isang Pilipino, ay sinabi niyang Filipino-owned ito bago niya ibinenta ang kanyang share, bagamat 60% ng kumpanya ay kanyang pagmamayari, habang ang 40% naman ay pinaghahatian ng kanyang Chinese investors bilang joint venture na taliwas naman sa lesser-lessee relationship na una niyang iginiit. Isa rin po siya incorporator din po ng Baofu po. Siya po ay Chino o Filipino? Chino po. So ano po yung percentage ng Filipino at percentage ng Chino dun sa Baofu? Kasi sabi nyo ang Baofu ay Pilipinong kumpanya. Opo, 60% po Filipino-owned po. Sino-sino yung nagre-represent nung 60% na Filipino na Ako iyo? po. Kayo lamang mag-isa, 60% Apo. ownership. And then 40% sina Xi Xingyang at Apo. iba pa. Ngayon, sabi niyo po sa isang media interview na simula nung raid sa Hongsheng, nung February pa, yung unang raid, February 2023, nakaraang taon, Opo. hindi nyo na sila pinayagan mag-operate. Pero hindi na nga ba sila nag-operate or nag-operate pa rin sila? Your Honor, after 2023 po na raid dun sa Hongsheng po, gumawa po ako ng investigation po. Inalam ko po ano po nangyari hanggang sinubaybayan ko po hanggang nasa korte na po yung kaso. Ang hindi ko po inalaw po na operation po is after etong raid po nung nakaraan po na buwan po. Pero mula nung Feb 2023 hanggang itong huling raid 2024, during which time gumawa kayo ng investigasyon and then umabot sa korte, nag-operate pa rin. After po, nagkaroon po sila ng provision license po. Saan galing yung provisional license? Provision license po, Your Honor, from Pagcor po. Sa kalaunan So kahit na na-raid na noong 2023, inalaw pa rin niya. nang muling tanungin ukol sa ownership nito, ay tila nag-iba na naman ang sagot niya kung saan sinabi niyang siya ang nagmamay-ari ng 50% ng Baofu Corporation. Madam Chair. Salamat, Sen. Sherwin. Kung maaari ko ring mag-follow-up question dun sa document na iyon, pwedeng ipakita ulit yung dokumento ng embroidery company. Makikita naman natin dito na kasama si Go o kasama ni Go si Wang Ziyang na kasalukuyang hinahanap ng Chinese Embassy at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission dahil siya may warrant of arrest ngayon sa China. Oh. Na Si may Wang middle initial na L. Dito, ng Zhunyuan Technologies at Hongsheng Industries na naging sentro ng maraming paglabag sa karapatang pantao. Kung wala siyang relasyon sa Hongsheng Industry, bakit tila ang pangalan niya ay nadawit sa mga application papers at utilities ng nasabing korporasyon? Can you go back? Yan. Kayo po ang kayo po ang applicant in behalf of Hongsheng, tama po ba? Your Honor, hindi po in behalf of Hongsheng po. In behalf of, supposedly po in behalf of Baofu po. Kasi incorporator po ako ng Baofu po. Yeah, pero doon sa resolution, klaro po, it's Hongsheng eh. Hindi po Baofu. So, Opo. Pero hindi po ako involved po sa any documents po. Hindi rin po ako involved po, Your Honor, sa operation po ng Hongsheng po. paano po nangyari na ang applicant is Hongsheng, represented by you? I would assume kayo po yung kayo po ba ang pumunta sa sanggunian para sumagot lahat nito? Kayo po ang physically na pumunta doon? Your Honor, hindi po. Hindi kayo pumunta doon? Hindi po. Pero kayo yung nag-apply? Ako po yung tumulong po na ipakilala po sila sa previous administration po. Yeah, pero dito sa document, klaro po kayo ang applicant in behalf of Hongsheng. Nakalagay na nga sa document, dinideny pa eh, no? Opo, Your Honor, pero hindi po ako yung pumunta po para mag-apply po. Pero anong relationship niyo between you and Hongsheng? Anong formal relationship po ninyo? Your Honor, wala po kami relationship po. Wala silang relationship pero pangalan niya nandoon. Wala kayong formal relationship? Wala po. But yung resolution, nakasulat dito kayong applicant at binibigyan ng lono ang Hongsheng, no? Your Honor, ako lang po yung tumulong, ako lang po yung nagtulay na ipakilala po sila sa previous administration po. That's
So wala pa ring relasyon yun? Tinulungan niya na ipakilala sa previous administration pero wala silang relation? Kumbaga parang ginagarantor mo yung isang tao na wala ka namang relasyon doon, na hindi mo man lang friend, acquaintance. Tapos pangalan mo yung nakalagay sa document tapos wala kayong relation. My goodness naman talaga, oo. At binibigyan ng lono ang Hongsheng, no? Your Honor, ako lang po yung tumulong, ako lang po yung nagtulay na ipakilala po sila sa previous administration po. Oo. That's your statement but the records say otherwise. Opo, pero hindi po Ito talaga po yung po ako. formal document duly approved by the Sangguniang Pangbayan. Naku po, Opo, Your Honor, pero hindi po. mahirap yung Nako. ganyan. Ayon din sa panayam kay Alice Go, alam raw niyang may nagaganap na illegal na aktibidad ang Hongsheng Industries matapos itong ma-raid noong 2023, ngunit pinagkalooban pa rin niya ito ng mayor's permit dahil binigyan daw sila ng provisional license ng PAGCOR. Dapat kahit binigyan ng provisions license ng PAGCOR, alam mo namang may illegal na ginagawa bilang isang mayor, 'di ba? Ba't mo pinigyan ng karapatan mag-operate pa rin? Kinwestiyon din ang kanyang posisyon sa Hongsheng at Baofu Corporation na ngayon nasa sangkot sa patong-patong na krimen at paglabag sa batas na ayon sa kanya, siya lamang daw ang nagpapaupa sa lugar sa korporasyong ito. Ngunit pangalan naman niya ang paulit-ulit na lumalabas sa mga general information sheet nito. Kinwestiyon din ang pagmamay-ari niya ng isang chopper na ibinenta na raw niya di umano sa isang Wow. British company na bigo naman siya pangalanan sa harap ng komite. Wow. May Ang chopper. chopper na kanyang pagmamay-ari ay may plakang RPC-1902 na isang Eurocopter. Magkano? 138 million. 138,578,400. Napakalaki naman ito. Mahal. Pagmamay-ari ay may plakang RPC-1902 na isang Eurocopter 130T2 na nagkakahalaga ng $2.4 million o higit kumulang 138 million pesos na masyado naman yatang mahal po para mabili ng isang simpleng magbababoy. Tama. Ngunit ang pinaka-nakababahalang bahagi nito sa usaping chopper pa rin, pakinggan natin ang pahayag ng PAOK nang tanungin sila kung bakit hindi pa nila nahuhuli ang wanted na kasosyo ni Mayor Alice Go na si Huang Zhiyang. Bureau of Immigration sa PAOK, ang People's Republic of China para kay Mr. Wang Zhiyang. Initially po, sa pakikipagtulungan ng ating intelligence community, natukoy po natin kung nasaan po siya. Yun nga lamang, napakahirap po niya talagang matunton sapagkat ayon sa ating mga sources, siya po ay gumagamit ng helicopter sa pag-iikot para makatakas. Yun na, patay. May helicopter. Kumakalat din ngayon sa internet kung saan pinupuri at kinokongratulate ng isang dyaryo sa Kala ko si Sanchay. Kumakalat din ngayon sa internet kung saan pinupuri at kinokongratulate ng isang dyaryo sa China si Alice Go sa kanyang pagkapanalo bilang alkalde ng Bamban. Ang mas nakapagtataka nga lang rito ay kung ating isasalin sa wikang Filipino ay nakasaad rito na isang Chinese-American itong si Alice Go. Chinese-American. Hindi Filipino-Chinese. No? Chinese-American. Half American, half Chinese. So talagang wala siyang dugong Pinoy. So paano siya naging mayor kung ganun? Ayon sa sistema ng ating korte, ang isang tao ay innocent until proven guilty, pero dapat din ay maging mapagmatsyag tayo Tama naman. sa kung sino-sino ang ating pinagbibigyang makapasok at makipagsapalaran sa sarili nating bakuran, lalo na kung walang respeto sa ating pamahalaan Tama. o karapatang pantao ang kinasasangkutang kaso. Tama. My goodness mga tol. Kailangan talagang tutukan ng gobyerno to mga kapatid, di ba? Iwan ko na sa inyo yan. Kayo na bahala humusga. Kayo na bahala magbigay ng komentaryo at kayo na bahala magbigay ng inyong saloobin sa ibaba. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.